Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan sa ating buhay, naniniwala tayo na kapag ang isang pagkakamali ay naitago ng maayos, ito ay mananatili na lamang sa nakaraan at hinding-hindi na muling magpapakita. Akala natin ay sapat na ang pananahimik para matakasan ang mga maling desisyong ginawa natin noong tayo ay nagpadala sa emosyon o pansariling kagustuhan. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paniningil. Ang karma ay hindi natutulog at madalas ay bumabalik ito sa panahong akala natin ay payapa na ang lahat at nakamit na natin ang tagumpay. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Elenita. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bayan sa iba, Zambales, kung saan ang hanging dagat ay tila humahaplos sa aking balat habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw. Noong mga panahong iyon, kampante ako sa aking buhay dahil sa wakas ay nakamit ko na ang posisyong matagal kong hinangad sa aming kumpanya. Ngunit ang tagumpay na ito ay may madilim na kapalit na ako lang ang nakakaalam sa aming opisina. Ginamit ko ang aking impluwensya para siraan ang katunggali kong si Ismael, isang masipag na ama na walang ibang hinangad kundi ang mapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Gumawa ako ng mga pekeng dokumento at pinalabas na si Ismael ay nagnanakaw ng pondo mula sa mga proyekto namin sa konstruksyon. Alam kong malinis ang kanyang konsensya, pero mas matalino ako sa pagmamanipula ng mga tao sa paligid namin, kaya agad siyang tinanggal sa trabaho. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya noong araw na yon. Puno ng pait at kalituhan habang inililigpit ang kanyang mga gamit sa mesa. Kasama niya noon ang kanyang asawang si Feli na umiiyak habang nagmamakaawa sa aming manager na si Sir Hubert na bigyan pa sila ng pagkakataon. Sa kabila ng lahat, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi dahil ang tanging mahalaga sa akin ay ang sarili kong kapakanan at ang aking ambisyon. Masaya akong umuuwi sa aming bahay kung saan naghihintay ang aking asawang si Edric na walang kaalam-alam sa mga kasamaang ginagawa ko sa labas. Pinagmamalaki niya ako sa aming mga kapitbahay sa Zambales dahil sa aking promosyon at sa laki ng sahod na aking natatanggap. Ang bawat sentimo ng aking bonus ay ginamit namin para ayusin ang aming bahay at bumili ng mga mamahaling kagamitan na dati ay pangarap lang. Isang gabi, habang nagdiriwang kami ng aking kapatid na si Irene, nabanggit niya ang balita tungkol sa isang pamilyang naghihirap dahil nawala ng hanap buhay ang padre de pamilya. Hindi ko pinahalata ang aking kaba nang malaman kong si Ismael pala ang tinutukoy niya na ngayon ay nagtitinda na lamang ng kakanin sa kalsada. Umiwas ako ng tingin at uminom ng alak para lunurin ang boses ng aking konsensya na unti-unting kumakatok sa aking puso. Sabi ko sa sarili ko, ganoon talaga ang buhay sa korporasyon, kailangang maging matapang at mautak para hindi ka mapag-iwanan. Dumating ang pagkakataong kailangan naming kumuha ng bagong secretary at inirekomenda ni Edric ang kanyang malayong pinsan na si Faith. Mabait at masunurin si Faith, kaya naman mabilis kaming naging malapit sa isa't isa at madalas kaming magkwentuhan tungkol sa mga personal na bagay. Ngunit tuwing tinitingnan ko ang kanyang mga mata, tila may nakikita akong kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Parang may lihim din siyang itinatago sa akin. Gayunpaman, binaliwala ko ang pakiramdam na yon dahil masyado akong abala sa pagpapakasasa sa karangyaan at kapangyarihang hawak ko sa kasalukuyan. Madalas din kaming lumalabas ng aking matalik na kaibigang si Hilda para mag-shopping at kumain sa mga mamahaling restaurant sa Clark, Pampanga. Ipinapakita ko sa kanya ang mga bagong branded na bag at sapatos na nabili ko mula sa mga under-the-table na transaksyon sa aming kumpanya. Hinahangaan niya ang aking diskarte sa buhay at sinasabing sadyang mapalad lang talaga ako
dahil sa aking katalinuhan at ganda. Hindi ko alam na ang mga material na bagay na ito ang magiging mitsa ng aking unti-unting pagbagsak sa gitna ng aking karingalan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, nakasalubong ko ang anak ni Ismael na si Igor, na noon ay mukhang pagod at madungis ang suot. Tinitigan niya ako ng matagal. Isang titig na puno ng galit at tila nanunuot sa aking kaluluwa hanggang sa kaloob-looban ko. Nagmadali akong umalis at sumakay sa aking sasakyan habang mabilis na tumitibok ang aking puso dahil sa takot na baka may alam siya. Pinilit kong kalimutan ang insidenteng yon at itinuon ang aking atensyon sa paghahanda para sa aming anibersaryo ni Edric sa susunod na buwan. Sa paglipas ng mga araw, tila naging normal na ang lahat at ang anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho sa aking isipan. Pakiramdam ko ay nakatakas na talaga ako sa batas ng tao at sa batas ng langit dahil walang sino man ang nagtangkang magsalita. Ngunit ang hindi ko alam, ang sansinukob ay nagsisimula na palang maghabi ng isang masalimuot na plano para ibalik sa akin ang lahat ng sakit na idinulot ko sa iba. Ang bawat tawa ko noon ay may kaakibat na luha na hindi ko pa nararamdamang dumadaloy sa aking sariling mga pisngi. Nagsimulang gumuho ang aking mundo nang magkaroon ng internal audit sa aming opisina sa Lucena City, kung saan pansamantala kaming na destino para sa isang proyekto. Biglang naging mahigpit ang mga accountant at sinimulang busisihin ang bawat resibong isinumiti ko noong nakaraang taon. Kasama na ang mga proyektong idinawit ko kay Ismael. Napansin ko ang madalas na pagbulungan ni Sir Hubert at ng isang bagong auditor na si Florencio na tila may natuklasang anomalya sa aking mga ulat. Hindi ako makakain at makatulog ng maayos dahil sa sobrang nerbiyos na baka sa isang iglap ay mabunyag ang lahat. Isang gabi, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Edric na tahimik na nakaupo sa sala habang may hawak na mga litrato at dokumento. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit. Isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita sa kanya sa loob ng maraming tao naming pagsasama. Nalaman niya ang tungkol sa ugnayan ko sa isang supplier na si Ivan, kung saan tumatanggap ako ng komisyon kapalit ng pagpabor sa kanilang mga substandard na materyales. Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili dahil ang ebidensya ay malinaw at nakasisilaw. Tila ba sadyang inihain ito sa kanya ng tadhana. Dahil sa gulo sa aming relasyon, nagpasya si Edric na makipaghiwalay muna at lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang sa Iriga, Camarines Sur. Naiwan akong mag-isa sa aming malaking bahay na dati ay puno ng saya, ngunit ngayon ay tila isang malamig na bilangguan ng aking mga alaala. Ang aking kapatid na si Irene ay hindi na rin ako kinakausap matapos niyang malaman ang katotohanan mula kay Hilda na sadyang madaldal at ipinagkalat ang aking mga sikreto. Pakiramdam ko ay unti-unti akong tinatalikuran ng lahat ng taong akala ko ay mananatili sa aking tabi habang buhay. Sa trabaho naman, tuluyan na akong sinuspinde matapos lumabas ang resulta ng investigasyon ni Florencio na nagpapatunay sa aking mga maling gawain sa kumpanya. Hindi lamang ang aking posisyon ang nawala, kundi pati na rin ang aking dangal at reputasyon sa industriya na aking pinaghirapang buuin sa loob ng dekada. Maraming mga katrabaho ang nagagalit sa akin, lalo na nang lumabas ang balita na inosente pala si Ismael sa lahat ng ibinintang ko sa kanya. Ang mga dating sumasamba sa aking galing ay sila na ngayong nangunguna sa pagbatikos at pagkutya sa aking pagkatao. Isang gabi, habang naglalakad ako sa ulan patungo sa isang maliit na paupahan, nakita ko si Feli na naglalakad din sa kalsada. Ngunit ngayon ay maayos na ang hitsura. Nalaman ko mula sa isang dating kakilala na nabigyan na ng hustisya si Ismael at nakakuha ng malaking danyos mula sa kumpanya dahil sa maling pagkakatanggal sa kanya. Samantalang ako, narito ngayon sa putikan, walang pera at walang matuluyan
Dahil na-embargo na rin ang aming bahay dahil sa hindi nabayarang mga utang, ang bawat hakbang ko ay tila may mabigat na kadenang humihila sa akin pababa sa kailaliman ng dusa. Nagkasakit din ako dahil sa sobrang stress at depression at walang ibang nag-alaga sa akin kundi ang pinsan ni Edric na si Faith kahit hindi ko siya tinatratong mabuti noon. Sinabi niya sa akin na alam niya ang lahat mula pa noong una dahil siya pala ang nakakita sa mga itinago kong dokumento sa lumang cabinet. Pinili niyang manahimik muna para obserbahan kung magbabago ako. Pero nang makita niyang wala akong balak tumigil, ipinasa niya ang mga ebidensya sa mga awtoridad. Doon ko na-realize na ang taong pinagkatiwalaan ko ang siya palang magiging instrumento para matapos ang aking kasamaan. Tinangka kong humingi ng tawad kay Edric sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya, pero palaging out of reach ang kanyang numero o kaya ay binababaan niya ako agad. Ang sakit na nararamdaman ko ay doble dahil alam kong ako ang may gawa ng sarili kong kapahamakan at wala akong pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Napagtanto ko na ang karma ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi ang unti-unting pagkawasak ng iyong pagkatao at ng iyong koneksyon sa mundo. Ang bawat sandali ng aking buhay ay puno na ngayon ng pagsisisi na tila walang katapusan at hangganan. Sa gitna ng aking pag-iisa, madalas kong maalala ang mukha ni Igor at ang titig niyang puno ng puot na tila nagkatotoo na ngayon ang kanyang mga sumpa. Ang Zambales na dati ay simbolo ng aking tagumpay ay isa na ngayong lugar na puno ng pait na ayaw ko nang balikan pa kailanman. Naisip ko, gaano man tayo katalino sa pagtatago ng ating mga lihim, may isang puwersa sa mundo na hinding-hindi natin madadaya o matatakasan. Ang karma ay hindi isang parusa, kundi isang salamin na nagpapakita sa atin ng tunay na bunga ng ating mga itinanim. Lumipat ako sa isang liblib na barangay sa Infanta, Quezon, upang doon ay magsimulang muli nang malayo sa mga taong nakakakilala sa aking madilim na nakaraan. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang simpleng tindera sa isang maliit na karinderya, malayo sa marangyang buhay na nakasanayan ko noon bilang isang manager sa konstruksyon. Ang aking mga kamay na dati ay puro papel at computer lang, ang hawak ay magaspang na ngayon dahil sa paghuhugas ng mga plato at paglilinis ng mesa. Ngunit sa kabila ng hirap, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman noong ako ay mayaman pa. Isang araw, habang naghahanda ako ng mga pagkain, may pumasok na isang pamilya at laking gulat ko nang makita ko sina Ismael, Feli at ang kanilang anak na si Igor. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng mesa sa sobrang hiya, pero hindi ko nagawa dahil nakita na nila ako at agad silang lumapit sa aking pwesto. Inasahan kong sisigawan nila ako o kaya ay maghihiganti. Pero ang nakita ko sa kanilang mga mata ay awa at pag-unawa na hindi ko inaasahan. Sinabi ni Ismael na matagal na nila akong pinatawad dahil ayaw nilang dalhin ang bigat ng galit sa kanilang mga puso. Ang pagpapatawad na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura dahil naramdaman ko kung gaano ako naging masamang tao sa mga taong napakabuti pala. Umiyak ako sa harap nila at humingi ng tawad ng paulit-ulit habang hawak-hawak ang kamay ni Feli na noon ay nakangiti sa akin ng tapat. Sinabi nila na ang mahalaga ay natuto na ako at may pagkakataon pa akong ayusin ang aking buhay kahit paunti-unti at mula sa simula. Ang engkwentrong iyon ang nagpabago sa aking pananaw at nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang bawat araw ng may katapatan. Nagpadala rin ako ng sulat kay Edric sa Iriga, hindi para hilingin na balikan niya ako, kundi para aminin ang lahat ng aking mga pagkakamali at magpasalamat sa kanya. Sumagot siya pagkalipas ng ilang buwan at sinabing masaya siyang nahanap ko na ang aking sarili. Ngunit kailangan na muna naming maghiwalay ng landas ng tuluyan. Masakit tanggapin,
na wala na ang lalaking minahal ko. Pero alam kong ito ang nararapat na kabayaran para sa lahat ng mga kasinungalingang ipinakain ko sa kanya. Ang pagtanggap sa katotohanan ng naging unang hakbang ko tungo sa tunay na paghilom ng aking sugatang kaluluwa at isipan. Tinulungan din ako ni Faith na makahanap ng legal na paraan para unti-unting bayaran ang mga pinsalang naidulot ko sa aming dating kumpanya sa pamamagitan ng maliit kong kinikita. Kahit matatagalan, bago ko mabayaran ang lahat, determinado akong gawin ito para tuluyan ng luminis ang aking pangalan at ang aking konsensya sa harap ng tao. Ang bawat sentimong ibinibigay ko ay simbolo ng aking pagsisikap na itama ang mga mali at maging isang mas mabuting bersyon ng aking sarili. Hindi na ako natatakot sa karma dahil alam kong ang ginagawa ko ngayon ay pagtatanim ng kabutihan para sa aking kinabukasan. Naging kaibigan ko na rin ang ilang mga residente sa Quezon, gaya ni Ibarra, isang magsasaka na nagtuturo sa akin tungkol sa kahalagahan ng pagtitiyaga at pagpapakumbaba sa lahat ng oras. Natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng sahod o sa ganda ng bahay, kundi sa lalim ng iyong relasyon sa Diyos at sa iyong kapwa. Ang dating Elenita na puno ng kayabangan ay wala na, at ang pumalit ay isang babaeng marunong ng rumespeto sa damdamin at karapatan ng ibang tao. Ang aking buhay ngayon ay simple pero puno ng kahulugan at aral na babaunin ko hanggang sa aking huling hininga. Minsan, kapag pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, naiisip ko ang lahat ng mga taong nasaktan ko at ipinagdarasal ko na sana ay maging maayos din ang kanilang mga buhay. Ang karma ay hindi na isang nakakatakot na multo para sa akin, kundi isang guro na nagturo sa akin kung paano maging tunay na tao sa mundong ito. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan ko ay nagsilbing apoy na naglinis sa aking ginto para lumabas ang tunay kong ningning na hindi galing sa kasinungalingan. Wala nang lihim na bumabalik dahil hinarap ko na ang lahat ng may katapangan at buong pagpapakumbaba sa harap ng lahat. Sana ang kwento ko ay magsilbing babala sa lahat ng mga kakonfess na nag-iisip na gumawa ng mali para lamang umangat sa buhay at makamit ang kanilang mga pangarap. Ang tagumpay na nakuha sa masamang paraan ay panandalian lamang at laging may kaakibat na masakit na paniningil sa huli na hindi nyo aakalain. Ngayon, masaya na ako sa aking payak na pamumuhay. Dala ang mga alaala ng nakaraan, hindi bilang pabigat, kundi bilang inspirasyon na gumawa ng tama sa bawat sandali. Ang karma ay hihila sa iyo pababa kung ikaw ay madaya, pero itataas ka rin nito kung ikaw ay marunong magmahal at magpatawad. At yan ang kwento ni Elenita, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.